Mag-uumpisa na ang playoffs nitong Hinebra at Meralco pero huwag na tayong magulat kung may lumabas na balita ng Hinebra ay gagawa ng trade. Actually, hindi ngayong conference na to. Siyempre, magfo-focus yan dito sa laban nila kontra Meralco sa playoffs. Pero sa susunod, bago katapos nitong Commissioner's Cup, ay baka bitawan na nila itong si Ben Adamos, yung center nila. At i-trade yan dito sa Terra Firma Jeep kapalit ng first round draft pick nila. Baka isama din si Jason David o kaya isa pa nilang bench player dito sa Terra Firma kapalit ng first round draft pick. Inaasahan kasi ng Hinebra na pagkatapos nitong conference na to babalik na itong si Isaac Go. At ibig sabihin magkakaroon na sila ng isa pang big man so lalong hindi magagamit itong si Ben Adamos. Samantala naman itong Terra Firma Jeep, kinakailangan nila ng sentro dahil ang balita kukunin daw ng San Miguel Beer itong si Kmar Carino. So pag nawala si Carino at siyempre alam natin retirado na si Christian Stan Hardinger, si Ben Adamos malamang ang kunin itong Terra Firma kapalit ng first round draft pick nila. Kung first round draft pick nga makukuha ng Hinebra, ibig niya sabihin nagpe-prepare na Hinebra para dito sa next season. Ang makukuha nila sa draft hindi pa natin natitiyak, pero baka nga ito si Quentin Brown, yung 16 center ng UP, pero baka may mag-apply din na iba pa katulad ni Will Gosum, yung NCAA MVP. Maraming options ang Barangay Hinebra. So, ibig sabihin, kahit mawala ito si Ben Adamos, okay lang dahil meron naman silang magiging kapalit na si Isaac Go na babalik na. Medyo disappointing nga lang dahil dapat ngayong conference babalik si Go pero hindi natuloy. So, asahan na lang natin na baka sa next conference ay ready na si Isaac. Kapag yan nangyari, magkakaroon ng mas magandang tsansa itong Barangay Hinebra na siyempre kapag mas marami kang big men, lalo na pag Philippine Cup, mas magiging maganda yung tsansa nilang manalo ngayon. Pagdating naman dito sa playoffs sa Meralco, confident ang Hinebra na kaya nilang malampasan itong koponan ni Coach Luigi Trillo at Nenad Vucinic dahil syempre mas malakas na sila sa ngayon. Ito nga bang San Miguel Beer at Blackwater ay gagawa ng isang malaking trade? Ang San Miguel daw ay gustong kumuha ng isang panibagong center forward at ang kanilang kinukonsidera ay si Christian David, ang 6'8 power forward nitong Blackwater at ang ipapalit nila ay itong si Mawala Tautua. Alam natin na ang San Miguel Beer ngayon ay naghahanap ng options para mas bumata yung lineup nila. At itong si Christian David ang isa doon sa nakikita ng management. Ito kasing si David, parang hindi pa masyadong nare-realize yung potential niya dito sa Blackwater Bossing. At kung yan ay mapunta sa San Miguel, diyan siya talaga magagamit. Kasi ang SMB ngayon, pwedeng gamitin itong si Christian David na kanilang main power forward na. So siya na magiging starting power forward ng San Miguel Beer kasama si Junmar Fajardo. So magkakaroon sila ng Twin Towers dyan. Pag yan ay nangyari, pwede ng backup player itong si Andres Cahilig na power forward at pwede nang i-trade ng SMB itong si Rodney Brondial at yung iba pa nilang players para kumuha ng mga mas bata na magagamit at mas athletic. Ito naman si Mawara Tautua, ang balita gusto na raw umalis dito sa SMB. So baka i-trade na siya ng San Miguel dito sa Blackwater kung saan magkakaroon siya ng mas mahabang playing time. Kung yan ay matuloy, sa tingin ko win-win naman ito para sa dalawang panig. Kaya hindi na ako magugulat kung ganyan nga ang maging sitwasyon. Kung matuloy nga yung trade ng San Miguel dito sa Blackwater Bossing, sigurado naman na maaaprobahan niya agad ng PBA dahil patas naman. At kahit na nasa MVP group itong Blackwater Bossing, sa tingin ko papayag sila dyan dahil itong si Totua pwede pa yung mapakinabangan ng Blackwater. At syempre kung maganda lalaruin ni Big Mo dito sa Blackwater, pwede yan nilang i-trade dito sa Meralco and Lexo TNT. Sa panig ng San Miguel, importante na makuha nila si Christian David dahil ang hinahanap nila ngayon ay mga batang center na pwedeng mag-complement sa laro ni Junmar Fajardo. At sa tingin ko, iyan na nga yung pagkuha nila dito kay Mawala at kay Christian David. Sigurado ko na isa yan doon sa mga pinag-aaralan ngayong mabuti ng management ng San Miguel Beer para mapalakas sila. Sinabi ni Converge Consultant incoming coach Delta Pineda na wala munang gagawing trades itong FiberXers sa ngayon. Masaya na raw, sabi ni Pineda, itong Converge dito sa kanilang lineup. Dahil syempre, sino ba naman ang hindi sasaya? Nakita na ninyo yung performance ng FiberXers ngayon. At kung meron kang Justin Arana, Justin Baltasar, Jordan Hedding, Alex Stockton at si Shawnee Winston, syempre, kontento ka na. Pero may mga pangalan pa rin nauugnay dito sa Converge FiberXers katulad nitong si, alam natin, si David Defonso na uugnay na dyan. Plus ito si Mawala Tautua, si Jericho Cruz at itong si Mikey Williams. Huwag na tayong magtaka kung kunin din ng Converge yan. At in fairness naman, hindi itinanggi ni Mr. Pineda na interesado sila sa mga nabanggit na players. Ang sinabi lang nila na sa ngayon ay gusto nilang mag-focus dito sa mga laban dito sa ongoing na Commissioner's Cup. At
Technically, since naglalaro ang Converge sa playoffs, hindi naman talaga sila pwedeng mag-trade. After the conference at pag kung ma-eliminate sila yan, pwede na sila makipag-trade. Kaya sa ngayon, maganda ang tinatakbo ng FiberXS. Pero may mga insiders na naniniwala na kinakailangan pa rin ng Converge ng isa pang scorer off the bench. At yan ang dahilan kung bakit baka itong si Mikey Williams ang kanilang kunin. Alam din natin na may iba pang teams na interesado dito kay Mikey Williams kabilang na itong San Miguel. Kaya huwag na tayong magulat kung sakasakali nga nasubukan ng Converge na makuha yan. Alam natin ang hihinayang ang SMC nung pakawalan nila itong si Jordan Heading. Kaya hindi na ako magtataka kung susubukan nilang makuha itong si Mikey Williams. Sa ngayon, ang Converge FiberXS nakafocus lamang dito sa laban nila kontra ROS, laban ng mga independent teams. At yan ang magiging sabihin nating barometer kung gaano talaga kahusay itong line-up ni Coach Franco Atienza. Dahil syempre, veteranong coach na si Coach Yeng Giao, kaya hindi magiging madali ang laban na to. Yun nga lang, tignan natin kung sino ang makakalamang sa bandang huli. Handa na itong Magnolia Chicken Templados para dito sa laban nila kontra NLEX Road Warriors. Alam naman natin na simple lang ang mangyayari dito. Ang mananalo ay papasok dito sa playoffs at ang matatalo ay eliminated. Ganyan lang yan. Para sa Magnolia, hindi na ito bago dahil nangyari na yan dati. At syempre, itong NLEX Road Warriors, alam naman natin na malakas na team yan. Yung import nila ay isa doon sa mga top candidates para sa maging best import ngayong conference. At syempre, si Robert Boli, kandidato din para maging best player of the conference. Pero sa Magnolia, ang ganda na nilalaro ngayon nung bago nilang recruits itong si Jerome Lastimosa at si Xavier Lucero. At yan ang dahilan kung bakit marami naniniwala na kayang talunin ng Magnolia itong NLEX. Kung sino man ang manalo dyan, makakalaban itong Northport Batang Pier, ang number 1 seed ngayon. Pagdating dito sa playoffs, pwede nating masabi na magiging magandang sitwasyon para dito sa Magnolia Chicken Templados, just in case nga. Dahil kahit na sabihin natin malakas itong si Robert Bolick at yung import ng NLEX, ang calling card o ang trademark nitong Magnolia talaga ay yung kanilang depensa. Kapag na-shutdown nila si Bolick, magiging mas maganda ang tsansa ng Magnolia Chicken Templados na makapasok sa playoffs. Sa panig naman ng NLEX Road Warriors, kinakailangan na gwardiyahan nilang mabuti ito si Ricardo Ratcliffe, yung import ng Magnolia, at itong si Xavier Lucero. Dahil yan ang key player ngayon, key local player dito sa Magnolia, at yan ang kinakailangan nilang mabantayan ng mabuti. Kaya asahan natin na magiging dikit yung laban ng Magnolia at NLEX. Gagawin lahat ng parehong koponan ng kanilang capability para manalo. At sa ngayon, hindi pa natin masabi kung sino may advantage dito. Ang importante lamang, kailangan masiguro kung ikaw ang Magnolia na magkaroon ka ng good start dahil mahirap maghabol lalo na kapag ganitong dikit yung laban at magkakaroon ng winner take all. Kaya kailangan umpisa pa lamang ay subukan na ng Magnolia na sila ay makalamang dito. Shoutout kay Joseph Pineda, kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si Jonel Alagon at si Lino Valles family, Anthony Alon family, Katsakino Tukusin, Malyari Mascarillas, Dalmacio de Guzman, Alicia Garcia, Michael D., Enju, Dexter Domer, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr. at ang iba pa nating mga taga-subaybay.